si Panginoong Jesus. Your name is above every name. All authority in heaven and on earth belong to you. At ang sino mang tumitindig na nagsasabing may authority siya, ang katotohanan, zero authority. Because all authority, 100% authority in heaven and on earth belong to you, Lord Jesus. We honor you. We thank you po, Panginoon. We glorify your name. We are amazed. We are in awe sa iyo pong kapangyarihan at sa iyo pong pag-ibig. We worship you po. Father God, this time belongs to you. Lord Holy Spirit, guide us po sa inyong katotohanan. Bawat isa po sa amin, Panginoon. Salamat po in Jesus' name. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Ang topic natin ngayong hapon ay the Holy Spirit and the work of the harvest. Mga kapatid, ang Diyos ay napakabuti sa atin na binubuksan niya ang ating isip, ang ating puso, ang ating kaunawaan sa mga katotohanan na gusto niyang tumatak sa ating katauhan at magdala ng dakilang pagbabago. Napakabuti ng Diyos sa atin. And so let us come sa hapong ito with the same open heart, with the same reverence sa salita at sa presensya ng Panginoon kasi magsasalita siya sa atin. Ano lang ito, ginagawa namin to sa encounter kasi alam kong medyo masaya lang oras itong panahong ito. So kung sakasakaling mayroong inaantok, please feel free to just stand sa likuran para hindi matulog. Naintindihan ko yung antok, lalo na gutom. So please feel free quietly. Pwede tayong maglakad sa likuran tapos tatayo lang para hindi tayo matulog. So alright, so let me go straight to the lesson, to the topic. Merong two major topics and medyo mahaba. So let me start right away. Let us start with yung verse sa Mark 16 verses 9 to 15. Mark 16 verses 9 to 15. Ito ay kapahayagan nung panahon ang Lord Jesus ay nandito at kaka-rise from the dead lamang niya, no? And he met with with the people who were following him, his disciples. So sa verse 9, starting with verse 9, when Jesus rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had driven 7 demons. She went and told those who had been with him, yung ibang mga alagad pa, and who were mourning and weeping. When they heard that Jesus was alive and that she had seen him, they did not believe it. Hindi sila makapaniwala. Hindi nila kayang maniwala. Hindi sila naniwala. Pero moving forward sa verse 12, sabi dito, afterward, Jesus appeared in a different form to 2 of them, dalawang iba pang alagad, while they were walking in the country. Itong dalawang ito, this returned and reported it to the rest. No? So kinuwento rin nila dun sa iba pang mga alagad. But they did not believe them either. Ganun din ang sitwasyon. People among them nakita ang nabuhay muli na Panginoong Jesus, pero hindi nila kayang mapaniwalaan at hindi sila naniwala. And then moving forward sa verse 14, later, Jesus appeared to the 11 as they were eating. Diba? Nagpakita siya sa kanila. So he appeared to the 11 as they were eating. He rebuked them for their lack of faith and their stubborn refusal to believe those who had seen him after he had risen. Ni-rebuke niya. So talagang
talagang may diferensya sila. At ang sabi nga nila, He rebuked them for their lack of faith. Hindi kayang paniwalaan ang hindi pa nakikita. At yung refusal, yung ayaw maniwala, no? Stubborn refusal to believe. Pero sa verse 15, sabi dito, He said to them, ang Lord Jesus ito, sabi niya sa mga alagad na ayaw maniwala, go into all the world and preach the gospel to all creation. No? Tapos alam na natin yung mga kasunod. So this is very interesting, mga kapatid, na may dalawang sets of people na nakita siya, nagpakita ang Panginoong Jesus, no? Namangha, natuwa, nagalak yung mga nakakita sa kanya. Kaya kinuwento sa mga ibang kasamang alagad nung magkita-kita sila, nung bumalik doon sa place where they were together. Kaya lang hindi nila talaga kayang paniwalaan. Pero yun actually hindi siya masyadong, yung bang it's understandable. Pero what is amazing, mga kapatid, is that nung dumating ang Panginoong Jesus, ibinigay pa rin ang Great Commission dito sa mga taong ito. Ang tawag doon sa I heard yung bang isang preaching patungkol dito, sabi niya, yun yung mga believers na hindi kayang maniwala. Yun yung mga unbelieving believers. Sometimes, at some stage sa ating buhay pananampalataya, nagiging unbelieving believers tayo. Ganon din sila. Pero, ang buti ng Panginoon na pinagkatiwala pa rin sa kanila yung Great Commission. Tapos ito pang isang kagulat-gulat. Pag tinuloy natin sa verses 19 to 20, yung pagbabasa, sabi dito, After the Lord Jesus had spoken to them, he was taken up into heaven, and he sat at the right hand of God. Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompanied it. So mga alagad, buong tapang, no? Remember na ito ay persecuted group. No? Yung tinutugis, kamamatay nga lang ng kanilang teacher, ng kanilang master, ng Panginoong Hesukristo. Pero itong mga alagad, they went out. They preached everywhere. Tapos the Lord confirmed. And remember, no, unbelieving believers to, but the Lord confirmed. Nakagawa sila ng mga signs kasabay ng kanilang pagdadala ng gospel. Ano nangyari? No? Anong nangyari sa mga unbelieving believers, if I may use that term for the last time? Na mula sa unbelief, nagkaroon ng full obedience, tapos nagkaroon ng power pa. No? Merong signs accompanying their preaching. Ito ang nangyari. Acts 1:8. Sabi sa kanila ng Panginoong Jesus before He went up to heaven, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Ito ang nangyari. Dumating ang Holy Spirit sa mga alagad. Na? Ang unbelief na itaboy. Ang mahinang pananampalataya naging puro at matatag. Kasi dumating ang Holy Spirit sa mga alagad. Na? Ang Holy Spirit, siya yung spirit of the harvest. Siya yung kapangyarihan para tayo ay maging witness, sabi nga sa Acts 1:8, maging patotoo, maging tagapagkwento, maging tagapagpahayag ng pag-ibig ng Diyos na kitang-kita sa pamagitan ng pagkamatay at pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesukristo. So, it is the Holy Spirit who enables the harvest. Pwedeng magpagal, pwedeng magpakapagod, pwedeng magpakatapat, but it is the Holy Spirit who enables the harvest to bear fruit. Na? Ang Holy Spirit, the Holy Spirit empowers even doubting believers to be powerful witnesses of the Lord Jesus. Na? Kaya, minsan nag-aalangan tayo, minsan duda tayo sa kakayahan natin, minsan hindi tayo masyadong sigurado dun sa ating naaaral na Word of God. No, may bahid ng
uncertainty ang ating pananampalataya. Pero when the Holy Spirit comes, He empowers even doubting believers to be powerful witnesses for the Lord Jesus. Magandang balita ba yon, mga kapatid ko? Pero even as we reach out to people and we share the gospel, it is the Holy Spirit, una siya yung kumikilos para mapangyari ang harvest. Pero also, siya ang kumikilos para ang mga taong inaabot natin ay tanggapin ang salvation. He can move us. Ito makikita natin, minove ng Holy Spirit yung mga alagad para mag-share ng gospel. Sa lahat daw ng lugar, no? Sa lahat ng tao. Pero, tingnan din natin, ang Holy Spirit din ang kumikilos sa mga tao para makinig, para maintindihan, at para maniwala. Basahin natin ang John 16, verses 7 to 8. Ang mundo kasi, mapagkailangan. Ang mga tao, mapagkailangan. Pero, especially in this age, hindi sila masyadong sold out sa reality ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo. Alam nila yung idea, yung konsepto, no? Lalo na sa Pilipinas. Alam nila yon. Pero yung magtiwala, yung maapekto ang buhay nila dahil sa katotohanan ng Diyos at ng Panginoong Hesus, hindi nila masyadong mag-grasp yun. Pero, so pag sinabi natin, kasi makasalanan tayo, kasi ang tao makasalanan, paano nila makukuha yon? Paano matatanim sa heart nila yon? Thank you. Salamat. Sa John 16, 7 to 8, sabi dito, ESV version ang ginamit ko. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. If I go away, for if I do not go away, the helper will not come to you. Sabi ng Panginoon. Ang helper na tinutukoy ay ang Holy Spirit. But if I go, I will send Him to you, yung helper. And when He comes, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Ang Holy Spirit, siya ang nagko-convict. Siya ang gumigising sa diwa at sa puso ng tao para maunawaan na siya'y may kasalanan, na siya'y makasalanan, na siya'y what waits for him is walang hanggang kaparusahan. Na hindi siya karapat-dapat sa Diyos, hindi man lang siya karapat-dapat tulungan ng Diyos, ang Holy Spirit ang nagbibigay ng ganung conviction sa taong dinadala natin. Kaya minsan, minsan nasusurprise tayo, teary-eyed yung sinishare natin, simpleng-simple lang naman na OVE. Bakit ganon? Kasi ang Holy Spirit kasama natin, kino-convict niya, binabagabag niya yung puso ng tao na, naku, ako pala may natatanggap niya, inaamin niya, at nakikilos siya para matakot at magsisi sa kanyang kasalanan. Yun yung ibig sabihin ng kino-convict siya ng Holy Spirit sa kanyang kasalanan. Similar ito dun sa sinabi, yung unang preaching ng mga alagad sa Acts 2:36-37, sabi doon, therefore, let all Israel be assured of this. Si Peter ang nagpipreach ito, unang buhos ng Holy Spirit, at nagpreach siya sa mga taong nag-uusyoso. Ang sabi ni Peter, therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus whom you crucified, both Lord and Messiah. So sinabi niya, pinako nyo, pero siya ang pinako nyo, siya ang Panginoon, at siya ang tagapagligtas, ang Kristo. So ang mga tao, that's very simple na pagkapahayagan. Pero ang mga tao, anong reaction? When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Anong gagawin namin? Nabagabag sila, na-guilty sila, alam nilang totoo, natanggap nilang totoo yung sinabi, nabagabag sila. Kaya ang nailagay sila sa isang kalalagayan, sabihin mo sa amin, anong gagawin namin? Gagawin namin kahit anong sabihin mo, kasi
totoo yung sinabi mo. Kami ang nagpapako sa Kanya. Matindi ang kasalanan namin. Walang kapatawaran. Anong gagawin namin? So yun yung effect ng conviction ng Holy Spirit. Nababagabag talaga yung puso ng tao. Kaya nga dun sa pagkakataong yun, unang preaching of the gospel ng mga Holy Spirit-filled na mga alagad, simple. Kung babasahin niyo yung Acts chapter 2 sa bandang second part, simpleng mensahe, diretsyong-diretso, walang kwento, yung simpleng-simple, pero about 3,000 ang naligtas. Yung Holy Spirit kasi ang kumilos sa mga alagad, empowering them, sa mga taong nakikinig, convicting them. Na? Pero hindi lang yon, ang Holy Spirit din ang nagdidirect ng gawaing pagliligtas. No, tayo, nagpaplano tayo, tribe, saan tayo pupunta, sino ang share natin, and that is a good thing. Pero in reality, behind all of that, directing yung ating pag-conquest, yung ating pag-share, ay ang Holy Spirit. Na? Basahin natin ang Acts 13 verses, isi-skip ko yung 1 to 3, pero yung verse 1, sabi lang doon, nagtitipon sila sa church at Antioch, mga lingkod ng Diyos. Tapos sa verse 2, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. So after they fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Nagpe-pray sila, ba't sila nag-worship at nagfa-fasting, nagpe-pray? Hinahanap nila ang Diyos. No? Parang lumapit sila sa Diyos. Hinahanap ang presensya ng Panginoon. At ang Panginoon, ang Holy Spirit, nagbigay ng instruction sa kanila kung anong gagawin nila. Set apart for me. Ihiwalay niyo si Barnabas at sa Saul, meron akong inihandang gawain para sa kanila. At punahin niyo yung mabilis na pagsunod ng mga alagad. So pagkatapos nila mag-fasting at mag-pray, sinend off nila ang si Barnabas at saka si Saul. When we come together in worship, in prayer and fasting, alam niyo sa isip ko, para tayong nakikipag-meeting sa Panginoon. Lumalapit tayo, nagpapasalamat, inihahandog sa Kanya yung ating pagkamangha, yung ating pagpapasalamat, yung hindi matapos na pagpupuri kasi napakadakila niya sa ating buhay. At ang Panginoon, He does not just listen, He speaks. At in this particular case, nangusap siya at nagbigay siya ng instruction. So whenever we come to God, especially as a body, kahit small na grupo, cell group, o church community as a whole, we come to Him parang may meeting tayo. We speak to Him in all reverence and awe. He speaks to us to instruct us and to direct us. Na? So, ang Holy Spirit nagbigay ng instruction. Pero meron pang isa na very interesting din na in the same category. No? May isa pang insidente sa Acts 16 verses 6 to 10. Sabi dito, Paul and his companions traveled throughout the region. Isa sa mga missionary journey ni Paul ito. Throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. Punahin nyo, pinigilan siya ng Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. When they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. So they passed by Mysia and went down to Troas. During the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, "Come over to Macedonia and help us." After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God has called us to preach the gospel to them. So sila Paul, siyempre pag magmimisyon, nagplano sila. So ang una nilang gustong puntahan ay Asia, province of Asia. Actually, ito hindi Asia, yung Asia natin ngayon, pero yung isang province sa Asia Minor, ang tawag nila, what is now Turkey. So yun ang gusto ni Paul na dalhan ng gospel. Pero
kung titingnan natin, hindi yun ang gusto ng Holy Spirit at that time. No, hindi ibig sabihin ayaw iligtas ng Lord yung taga Asia na yon. Pero hindi. Nung panahong yon, ayaw ng Holy Spirit ay for Paul to go to that place. No, that is what God, the Holy Spirit did not. The Holy Spirit, who is God, did not want him to do. Ngayon, hindi malinaw kung paano nag-communicate ang Holy Spirit kay Paul. Marahil word of prophecy, katulad nung nabasa nating una. No? Marahil merong inward na salita ang Panginoon kay Paul na galing sa Holy Spirit, o maaring circumstances, no? Yung sarado ang pinto, talagang hindi makapunta. Pero lahat ng iyon, naunawaan ni Paul na may sinasabi ang Holy Spirit, hindi dyan. At sumunod siya. Na? Tapos, di syempre, ang ginawa lang ng Lord, hindi sila pinatuloy. So, isip na naman sila ng, they look for the next destination, next, yung place na dadalhan ng gospel, Bithynia naman. Pero hindi rin sila pinayagan ng Lord sa Bithynia. Tapos this time, nagbigay ng dream ang Holy Spirit kay Paul, directing them dun sa Macedonia. Na? At palibhasa si Paul, yung bang talagang he is a man of God eh. He speaks to the Holy Spirit, he listens to the Holy Spirit. Naunawaan niya na yun yung pinapupuntahan sa kanila ng Holy Spirit. Minsan iisipin mo, sana sinabi na agad ng Lord, pwede naman dumiretso sa Macedonia. But this is where we acknowledge that God is God. Na? Kung gusto ba niyang hanapin natin, kung gusto niyang malaman na nakikinig tayo sa bawat pagbabawal niya at kahit sunod-sunod na bawal, hindi sinabi ni Paul na, Lord, ang gospel mo ang dadalhin ko, kawawa ang mga tao, bakit mo kami pinipigilan? Hindi niya sinabi yon. Naintindihan lang niya na yun ang direction ng Holy Spirit, susunod siya. At nakadirect sila ng Panginoon very easily sa Macedonia. Alam niyo dito yung nakulong sila, yung jailer na nakulong sila, tapos yung jailer nakulong sila, tapos nagka-earthquake, nabuksan ang mga pinto, tapos yung jailer magpapakamatay, pinigil niya, tapos ang bottom line, naligtas ang jailer at ang kanyang sambahayan. Na? Dito yung Acts 16:31, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your house. So dito sa pagkakataong ito, naipamana sa Kristiyano through the generations yung katotohanan na pag na believe and you will be saved, you and your house. Na? Dahil sumunod si Pablo sa stop ng Holy Spirit, sa second pag-stop ng Holy Spirit, at dun sa pag-direct na sa kanila to the open door. Na? We know also that yung sinabi sa Acts 10:38, kwento ni Peter, nagpapahayag siya ng salita ng Diyos, ng gospel sa kay Cornelio, kung familiar kayo. Ito yung kwento ni Peter tungkol sa Panginoong Jesus. How God anointed, sa Acts 10:38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil. Paano? Because God was with Him. Because of the Holy Spirit who was with Him. Ang Lord Jesus nung panahong nasa lupa siya was just like a man like us. Diba? Sabi sa Philippians, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. So para lang siyang taong katulad natin, working in the harvest, working to preach the gospel, to preach the kingdom of God, pero in the power of the Holy Spirit. So, merong pagpapalaya sa mga demon-oppressed, demon-possessed, pagpapagaling sa mga may sakit, all through the power of the Holy Spirit in Him. Pero even as we disciple the saved, tumanggap sa Panginoong Jesus, no? Kasi ang harvest ay hanggang
pag-iingat ng bawat na-sharean, tumanggap sa Lord, pag-disciple, yung buong cycle ng Great Commission, di ba? So even as we disciple yung naligtas, ang Holy Spirit pa rin ang tumutulong sa atin. Tingnan na ito, nakakatuwa. 1 Peter 1 verse 2. Ang pinapatungkol dito ay ang iglesia, ang believers, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father through the sanctifying work of the Spirit to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with His blood. Ang Holy Spirit daw may sanctifying work sa mananampalataya. Para siya, sinasanctify to be obedient to Jesus Christ. Remember yung ating mandate, yung Great Commission? Di ba ang sabi doon, kailangan nating teach them to obey everything that I have commanded you, sabi ng Panginoong Jesus. So ang mandate, ang making disciples ay teach to obey. Teach them to obey. Tingnan niyo yung sanctifying work of the Holy Spirit. Sinasanctify to obey. So sinong kapartner natin sa discipleship? Ang Holy Spirit pa din. Hindi husa yun, mga kapatid ko. Hindi creativity, hindi galing, hindi pagpapakain, although those things are good things. Pero hindi yon. Ang Holy Spirit ang kumikilos para sa makasunod ang bawat isa na disciple. Na? All right. Tapos, so masasabi natin, nakikita natin that the Holy Spirit is the spirit of the harvest. Siya yung kapangyarihan ng harvest. Siya yung orchestrator, yung namamahala, at yung kumikilos in power dito sa harvest. No? So, ang sarap na nasa harvest tayo, pero napaka-glorious na ang Holy Spirit ay kasama natin sa bawat hakbang dito sa harvest na ito, mga kapatid. Na? Anong privilege ito? Bakit tayo bibigyan ng ganyang privilege na tao tayo na galing sa kalikuan? Tapos sinasamahan tayo ng Holy Spirit. Holy Spirit. Emphasize pa, Holy Spirit sa pagtatrabaho natin sa harvest. Na? Napaka-precious na privilege na ibinigay sa atin. Na? Naranasan na ba natin ang Holy Spirit sa ating buhay? I believe so. Naranasan na ba natin ang kilos ng Holy Spirit sa ating ministry? I believe so. Pero naranasan na ba natin ang Holy Spirit sa fullest ng kanyang kapangyarihan sa ating buhay at paglilingkod? Perhaps not. No? Perhaps not. Let me repeat that last question. Naranasan na ba natin ang Holy Spirit sa ating buhay at paglilingkod nung pinakasukdulang pagkilos niya, yung makapangyarihan talaga, yung supernatural, yung talagang sigasig at kapangyarihan niya, naranasan natin yung kalubusan? Perhaps not. Naroon tayo sa process, no? And we'd like to talk about that. Hindi pa. Napakaganda, mga kapatid, ng ginagawa ng Panginoon sa atin, ng Holy Spirit sa ating conquest, sa ating mga discipleship, sa cell groups, na napakaganda, nakakagalak lubos, pero napakaliit pa lang niya compared to what God can do and what God wants to do sa ating buhay at sa ating paglilingkod sa Kanya. Na? We will touch on that later, a little bit later. So this time, let me direct you naman sa John chapter 4, verse 35. Ang sabi dito, don't you have a saying, it's still 4 months until harvest. Parang 4 months pa bago mag-harvest. Ang Lord Jesus ang nagsasalita nito. Sabi niya, I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Even at that time, ang conclusion ng Panginoong Jesus, the fields are ripe for harvest. Harvest time na, gising. Sabi kaya nga, wake up tayo kahapon. Harvest time na. Pero hayaan yung idugtong ko quickly, itong Mark 9 verses 35 to 36. Sabi dito, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness.
When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Anong nakita ng Panginoon? Kasi ito yung sinasabi niyang harvest. Anong nakita niya? Masisiglang mga tao na para siyang superstar na nagtitilian ng mga tao kasi nandyan siya, yung ba ang harvest? Hindi. Ang nakita niya ay crowds, harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Tapos yun ang tinawag niyang harvest. Very interesting yun, kasi harvest is a very, parang ansayang panahon ng harvest. Pero ang tinawag ng Lord Jesus na harvest, yung harassed and helpless na tao. Na, nakita ng Panginoong Jesus yung pangangailangang matindi ng mga tao na pagkakataon para sa pagliligtas. Yun ang harvest. Yung pagliligtas na nais niyang gawin sa ubod ng daming taong harassed and helpless. Kaya niya tinawag na harvest. Harvest into the kingdom of God. Na? Sa tao, ang tingin natin, need ay mapagkailangang mga tao, problemadong mga tao, no? Malulungkot na mga tao, suicidal na mga tao. Pero sa Panginoon, harvest. Yan ang harvest to the kingdom of God. Na? Tapos, ituloy lang natin. Sa Matthew 9, tutuloy lang natin to 37 to 38, sabi doon, dinakita ng Panginoon yung harassed and helpless, yung mga terribly needy na tinawag niyang harvest. Tapos sabi ng Lord, then He said to His disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out laborers into His harvest field. Napakagandang imagery yung harvest. Kasi pwede naman nating isiping, hindi bale, yung mga alagad ngayon, matatapos din yung mga mapagkailangang mga tao, mamiministeran lahat yan. Hintay lang yung mga tao. Papilahin, pagpe-pray isa-isa, hintayin lang. Sa human isip, pwede nating sabihin yon. Pero ang ginamit ng Lord ay harvest. Ang harvest ay isang season. May pasimula, pero mayroong wakas. Hindi naghihintay sa tagapag-ani. Hindi naghihintay sa harvester. Na? Kaya ang utos ng Panginoong Jesus, pray to the Lord of the harvest to send out dun sa isang version, laborers into His harvest field. Kaya, kasi alam ng Panginoon, minsan tayo, hindi natin naiisip, siguro before today, hindi natin naiisip na maikli ng panahon. No, maikli ang panahon. Pero ngayon, ginigising tayo ng Panginoon. Maikli na ang panahon. No, harvest has an end time. No, ang ibig sabihin, may katapusan ang harvest. Kaya tayo ginigising. Kaya ang sabi ng Panginoon, pray for more laborers dun sa harvest field. It is another, the Bible is very interesting, mga kapatid. Ako, very interesting sa akin na ang ginamit na salita ay laborers. Perhaps normal yun sa kanila noon, no? Yung tawag dun sa mga tagapag-ani ay laborers. Pero kasi yung laborers, ibig sabihin, hard worker. No, when you talk of labor, hard work yan. So pag sinabing laborer, hard worker yan. No, hindi pwedeng petics lang, hindi pwedeng easy lang. Kasi pag sinabing laborer, talagang hard worker. No? Pag ayaw mo ng hard work at hindi ka hard worker, hindi ka tatagal sa pagiging laborer. And so we are being called to be laborers, na dito sa harvest ng Panginoon. And so let me shift now to the term labor, pagpapagal, pagtatrabaho ng hard work. Na? And let me share with you 3 key tasks or key elements ng ating labor. Remember, ang inutusan ng Lord na mag-pray for laborers in the harvest, yung mga alagad nung matagal na. Alam nyo tayo, sino dito ang nag-share ng gospel, nagdi-disciple? Naiya pa kayo, maliit lang. Pero we are answers to their prayers, mga kapatid. No? Purihin ang Diyos. Ang buti ng Diyos. No?
So, let me share tayo. So, let me generalize. Lahat tayo, laborers ng Panginoon in this harvest. Let me share 3 areas that we need to harvest in or to harvest for. Ang isa, o to labor for. Ang una, we must labor in prayer. Una sa lahat, ang sinabi ng Panginoong Jesus ay labor, ay pray for more laborers. Ang unang labor natin, mga kapatid, sa prayer. Kasi, di ba, ang dami nating sessions, preachings on prayer. Alam natin na ang prayer, yun yung pagdedepende natin sa Diyos. Yun yung paghingi natin ng tulong sa Kanya, acknowledging na hindi ko po kaya, Panginoon, pero gusto ko, susunod po ako sa inyo. Yun yung prayer natin. Yun yung, when we pray, the Holy Spirit comes upon us para gawin yung kaya, yung siya lang ang may kayang gawin kasi hindi natin kaya, pero present tayo. No? Yun yung important, present tayo dun sa labor, dun sa harvest, pero ang Holy Spirit, siya yung power na kikilos, gagamitin yung presence natin para magkaroon nga ng harvest. So the first is prayer. Let me talk about isang lingkod ng Diyos who labored in prayer. Sa Colossians 4 verse 12, si Epaphras, si Epaphras ay taga Colossae, no? Yung Colossian siya, kasama siya dito sa church na ito. Si Epaphras, siya yung nag-share ng gospel. So perhaps he heard it somewhere else. Perhaps sumunod siya kay Paul. Basta ang bottom line, si Epaphras ang nagdala ng gospel sa dun sa mga taga-Colossae. No? Sa Colossians 4 verse 12, sabi dito, Epaphras, who is one of you and a servant of Christ Jesus, sends greetings. He is always wrestling in prayer for you, that you may stand firm in all the will of God, mature and fully assured. Dun sa isang version, si Epaphras daw, always laboring fervently for you in prayer, sa New King James Version. Sa ESV, always struggling on your behalf in his prayers. At yung term na wrestling o yung original term dun sa wrestling in prayer, ang sinasuggest nun ay mabigat na trabaho na halos masakit na. Kumbaga trabaho na labor, intensive work, na sa pagtatrabaho mo, sumasakit na ang katawan mo. Yung ganong klase yung labor na tinutukoy dito ni Epaphras sa pagpe-pray. So talagang prayer is hard work. I mean, serious praying that is expecting and that, that wants to receive an answer is labor. Pwede tayo mag-pray na, Lord, i-bless mo po sila. Sila din, i-bless mo po. Yun din, i-bless mo po. Pwede yon. And hindi ko naman minamali. Kasi minsan di naman natin alam ang kalalagayan. Pero minsan, wag natin hayaan na maging habit natin o nakasanayan natin yung magaang na pagpe-pray. Yung hindi tayo, hindi man lang tumataas ang heartbeat natin sa pagpe-pray natin kasi lamya na lamya. At saka, yung bang light lang, mas magaang pa sa animated kwento, no? So, prayer, laboring in prayer is hard work to the extent of pain. Dito, isipin mo, ang natutuwa ako dito, kasi dun sa verse, sabi dun, he is always wrestling in prayer for you that you may stand firm in the will of God. Meron siyang hinihingi explicitly, meron siyang gustong mangyari. And that is the kind of prayer that I am suggesting to you today. Para talagang labor in prayer tayo. Yung meron tayong gustong ipangyari. Meron tayong hinihingi sa Panginoon na gusto nating makita na, with our eyes na mangyari. Ito, gusto ni Epaphras makita na ang mga Colossian Christians, ang Colossian Church ay pumipirmis sa kalooban ng Diyos, nagmamature. Nung panahong yon, nabasa ko lang, merong mga maling katuruan na medyo kumakalat dun sa Colossian Church. So marahil yun yung tinutukoy ni Epaphras, na ingatan mo po sila.
dito sa panahong ito na mayroong mga daya na katuroan na iikot-ikot at lumalapit sa kanila. Pinagpe-pray niya na pumirmi sila sa kalooban niyo po, Panginoon. Na? So, I would like to suggest na when we are serious in praying, let us have, yun talagang meron tayong gustong ipangyari. No? Kung merong nawalang kapatid, makabalik. No? Kahit anong, yung ganon, yung hindi. Again, I'd like to say, hindi naman mali yung mga prayers natin. But I suggest so that we can be more passionate in our prayer. Makinikinita natin yung gusto nating makita o hinihiling nating ibigay ng Panginoon dun sa taong pinagpe-pray natin. Na? Kung ihahambing natin, so when we pray, remember, meron tayong nais ipangyari. Na? Kaya natin kayang i-labor kasi meron tayong nais ipangyari. We cannot pray casually. Kasi nga, prayer is serious work. Kasi meron kang, para ka bang, I hope this does not sound irreverent, no? Parang may hinihila ka sa langit na ibaba dito sa lupa. So labor talaga siya. Hard work talaga siya. Trabaho talaga siya. Prayer yon, na? I will skip one part, but binanggit kasi na si Epaphras, syempre siya nagdala ng gospel sa Colossian Church. Mahal na mahal niya yung church. So, pag wala tayong malasakit man lang dun sa pinagpe-pray natin, we cannot labor in prayer for them. So, hingi natin sa Panginoon yung pagmamalasakit, yung makita natin yung nakikita ng Panginoon dito sa taong ito. At pag nakita natin at tinanggap natin mula sa Diyos ang kanyang nakikita at ang kanyang compassion, talaga namang hindi tayo titigil at talagang iiyak natin sa Panginoon ang mga pinagpe-pray natin hanggang sa mapangyari yung hinihiling natin para sa kanila. Na? Alright. So, we cannot pray. My proposition is we cannot pray lazy or lukewarm prayers. Kailangan persistent, pursigido, urgent, no? Kunwari, pinagpe-pray mo yung may sakit, di ba? Bakit pa maghihirap ng 10 taon bago gumaling? Kung ang Lord ang magpapagaling, di pagalingin na niya ngayon. Di ba? Kung ako yung may sakit, ang hirap nun, lalo na yung matagalang sakit. So urgent. Kung ako yung nasa bandage ng enemy, bakit pa maghihintay ng 5 linggo? Bakit hindi ngayon? So may urgency tayo, nakasama dun sa ating passion sa pagpe-pray. Even, ang sabi nga dito sa nabasa ko, shameless begging. Yung bang talagang, yung parang, Lord, nakukulitan na ba kayo, Lord? Every 20 minutes yata, hinihingi ko, Panginoon, nakukulitan. Pasensya na. Sometimes, we tend to think, yung human thinking like that. Even shameless na, Lord, sige na, Panginoon. Tingnan mo po, kawawa naman, Panginoon. Mahabagin kayo. Yung habag mo po, itouch mo po dun sa tao, Panginoon. Huwag mo pong hayaang magtagal. Ngayon na po, Panginoon. Na? Yung ganoon. Na? Shameless begging even. Pero respectful and reverent. Huwag natin aalisin yung ating paggalang kasi ang Panginoong pinagpe-prayan natin ay katastasang Diyos. Na? Skip ko yung iba. I will go to yung mayroon kasing alam niyo yung parable ng friend na may bisitang dumating yung isang tao, tapos hating gabi wala siyang pagkain. Kumatok siya sa kapitbahay niya na kaibigan niya, no? Hating gabi na. Ang kinakatok niya, pagkain para sa bisita, hindi ba nakakahiya yun? Ewan ko, I'm sorry if hindi ko naman inaanong
nakakahiya yun. Pero ako siguro mahihiya akong gawin yun. Pero kasi, merong pangangailangan itong kanyang kaibigan dumating, kaya kumatok siya, naglakas loob niya. Ito yung context ko ng shameless begging. No? Yung kailangan kasi, kawawa naman kasi. No, ito yung context ko ng shameless begging. Pero ang gusto kong idiin, if God's honor is involved, no? If God's will is at stake, we pray boldly and urgently. Pag honor ng Panginoon ang nakataya, kumbaga, kung kalooban ng Diyos ang kailangang mapangyari, we pray boldly and urgently. And mga kapatid ko, what is more urgent than the salvation of the soul of a man? Diba? Ang anak ng Diyos na naging tao sa lupa, pero hindi lang ganun, pinako sa krus, namatay. In a very shameful way, ni-reject ng mga tao para lang iligtas yan taong yan. Diba? What can be more urgent than the salvation of a person? So kaya nating mag-pray boldly and urgently for yung salvation ng mga tao. Kasi nga, ang labor, let me move to my next point. Labor in prayer tayo, mga kapatid. Laborers ba tayo ng Panginoon? Alright. So, ang una nating pagtatrabahuhan ay ang pananalangin. Let me move on to the next. A laborer of the Lord is not praying only. Hindi lang prayer. Praying is very important, is critically important, pero hindi pray lang. Laboring in the Great Commission is equally important. Kasi minsan daw, minsan baka hindi naman over, yung matuon tayo sa prayer na magpe-pray na lang tayo 24/7 or sabi mong 16 hours a day. Wala na tayong gagawing Great Commission. Hindi ganoon. So, laboring in the Great Commission is the second point. This is medyo mabilis lang. So, ang iisipin natin kung paano natin sasadyaing gawin ay ang Great Commission. Pero ang pinakamadali is integrating evangelism into our daily life. No, yung bang kung saan ka pangkaraniwan, Monday to Friday or regularly, dun ka gumagawa, doon ka nagtatrabaho, doon ka umiikot, i-integrate natin doon yung evangelism. Yun yung matalinong paggamit ng oras na nagtatrabaho ka na o yung ginagawa mo na yung kailangan mong gawin, pero nag-Great Commission ka pa rin. Tapos, hindi lang tayo naghahanap ng converts o ng tumanggap sa OVE, ang ginagawa natin ay alagad, committed followers ng Panginoong Jesus. So, let us not stop at winning. No, let us try our best na ang bawat mawiwin natin ay ma-remain yung connection para maalalayan natin sa unang mga baby steps ng pananampalataya sa Panginoong Jesus at madala siya sa pagiging alagad ng Panginoon. No? And then discipleship. Kaya discipleship yung lifetime na trabaho natin. Very challenging ang discipleship. Tuturuan nating sumunod. Napakadali yung ganito. Tuturo ko sa inyo, gagawin nyo ba yung sinabi ko? Di ko alam. Pero sa discipleship, susundan ko. Kunwari lahat. Kaya kunwari lang, no? Hindi ko to gagawin. Hindi ko kayang gawin. Kunwari susundan ko kayo lahat na, nagpe-pray na ba kayo? No, nagle-labor in prayer na ba kayo? Iisa-isahin ko kayo, hahanapin ko yung attendance doon, tapos iko-contact ko kayo. Yun yung tutulungan ko kayo kung may problema kayo. Sasamahan ko kayo para makapagsimula kayo. Yun yung gagawin ko kung discipleship ang context. Kasi ang discipleship, teaching the people to obey. Siyempre, we are always the gentle mother and father. Hindi tayo yung bang gaganyanin natin na, ba't di mo sinunod? No? Hindi ganoon. Pero, ang ating pananagutan ay makasunod yung ating tinuturuan.
very challenging at discipleship takes a lifetime and more. Dito talagang labor, habang buhay na labor. Kasi, pero ang hope natin, babaguhin sila ng Holy Spirit. Remember, ang sanctification, ang Holy Spirit, remember? So yung labor in prayer natin, very intense. Pero yung labor natin sa Great Commission, sa pagtuturo, ano rin, solid. No? Solid, committed. Na? Sabay natin ginagawa. Kasi nakikinikinita natin na itong inaalagaan ko to, magiging mature ito. Magiging kawangis ng Panginoong Hesukristo. Kasi yun ang panukala ng Diyos at yun ang kilos ng Holy Spirit sa kanyang buhay. Na? Discipleship. And so we will labor with confidence and joy. Masaya. Kasi bukas ang mata ko ng pananampalataya at nakikita ko sa aking mata ng pananampalataya na kumikilos ang Holy Spirit sa kanya. Minsan magsastumble. Minsan biglang, ano nangyari? Biglang hindi ko na makontak. Minsan ganoon. Pero lagi tayong may pag-asa. Kasi pinagpe-pray natin, nile-labor natin in prayer. Kaya alam natin, kumikilos ang Holy Spirit. Will the Holy Spirit not answer our urgent prayer? Posible ba yon na pinagpe-pray ko ng matindi, hindi kumikilos ang Diyos? Hindi gagawin ng Lord yun. God is faithful to us. Basta nagpe-pray tayo ng taimtim, nagle-labor tayo ng prayer, kumikilos ang kamay ng Diyos kahit di natin nakikita. Na? So we will labor with confidence and joy. Pero let me propose a third thing na gusto nating mag-labor. Labor in the Word. Sa salita ng Diyos. Medyo overtime na ako, but let me go on, please. Ang salita, sabi sa Juan, Espiritu at buhay. I'm sure narinig niyo na. Ang salita ay Espiritu at buhay. Ano ibig sabihin nun? Pag naglabas ako ng salita ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ang nagtatanim ng salitang yan sa iyong pagkataong loob. Na? Bawat salitang binabanggit ko, walang masasayang dyan kasi tinatanim ng Holy Spirit sa iyong pagkataong loob. Na? It is spirit and it is life. Bumubuhay yan ng patay. Yung salita ng Diyos, bumubuhay yan ng patay. Na? Patay ba ang damdamin mo? Patay ba ang habag mo sa tao? No? Ano man ang patay, nagdadala ng buhay ang salita ng Diyos. Tapos sabi pa sa Hebreo, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Di ba? Parang gamot na mabisa. May napakasama ng pakiramdam mo, bigyan ka ng mabisang gamot, maikling panahon lang, wala ka nang nararamdaman, parang walang nangyari. Bakit? Mabisa ang gamot. Mga kapatid ko, ang salita ng Diyos ay mabisa. Na? Meron siyang iiwang mabuti lagi, every time, doon sa taong makakarinig. Tapos ang word kasi, it is what faith is made up of. It is what my faith is made up of. May preaching sa prayer meeting si pastor noon, anong laman ng pananampalataya mo? No? Anong ilalaman natin sa pananampalataya natin? Siyempre yung word of God. No? Pwede ko bang ilaman sa pananampalataya kung yung imbento lang ng isip ko? Hindi pananampalataya ang tawag doon. No? Ano lang, nangangarap lang ako o kaya kung ano man. No? So, ang salita ng Diyos, yun yung sangkap ng ating pananampalataya. Pag hindi tayo nagbasa ng word, yun talagang nagbabasa tayo, yung labor. Yung talagang tinatrabaho mo ang pag-aaral ng salita ng Diyos. If hindi natin ginagawa yon, mag-iingat tayo. Anong laman ng pananampalataya mo? Di ba? Kung hindi tayo nakakapagbasa ng Word of God, anong laman ng pananampalataya natin? Huwag natin hahayaan na ang pananampalataya ay maging ampaw. Alam niyo yung ampaw? Yung ang ganda-ganda ng itsura niya, ang taba-taba, puro hangin sa loob, walang laman. Di ba? Alam niyo ba yon? Huwag natin hayaang maging ampaw ang ating pananampalataya. Na? Ang pananampalataya, it is what you pray for in faith. Alam niyo, many years ago, hindi ko maalala kung saan
Pero si King David, meron siyang prayer sa Panginoon. Lord, do as you promised. Parang tumatak sa isip ko yon. Sabi ni King David sa Panginoon, Lord, yung pangako mo po, gawin mo po. You know, if we know God's promises, if we have them in our hearts, we can say to the Lord, very reverently but very boldly, Lord, pinangako mo po. Gawin mo po, Panginoon. Gawin mo po. Do as you promised, Lord. Kaya lang kasi, alam mo, no? Yung faith, yung word, yun yung pinagpe-pray mo. Yung sinabi ng Lord, yun yung hinihingi mo. Yun yung kumpiyansa mo. Sinabi niya eh. Kaya yun yung kumpiyansa mo. Yun yung laman ng pananampalataya mo. And then, when we labor in the Word, nakikilala natin ng mas lubusan ang ating Diyos. Because He speaks to us again and again, dalas-dalas, yung often. Ha? Parang tao, pag lagi mong kausap, kahit di mo sinasadya, kunwari kasama mo sa trabaho, di mo kilala, wala kang intensyong makilala, kaso katabi mo sa upuan, sa mesa, no, in the room. So, hindi mo maiwasan, mag-uusap kayo, sa simulang pag-uusapan nyo, trabaho, tulungan, mamaya kwentuhan na, mamaya problema na, mamaya kung ano, pangarap na, no? You cannot help, when you talk to people, you cannot help but know them. Na? So yung ating yung word, that is how God speaks to us and how God reveals Himself to us. Napaka-precious ng time sa word, mga kapatid. Na? Alam nyo, ang Bible, 1,189 chapters. Iba mahaba, iba maiksi. Pero 1,189 chapters. 929 sa Old, 20 sa New. Yun. Tapos, pag nagbasa tayo ng 4 chapters a day, too much to ask ba yan? 4 chapters a day. Too much to ask ba yan? Tingin ko hindi masyado. Pwede mong hatiin sa umaga, o yung iba sa gabi, pag depende sa schedule nyo. Pag nagbasa tayo 4 chapters a day, 1,460 ang mababasa natin in a year. Ano ibig sabihin nun? Mababasa natin ang buong Bible in a year. Reading 4 chapters a day lamang. Tapos, ano yung binasa mo? Spirit and life. Tingnan ko lang kung makapasok sa'yo ang mga negatibo ng mundong ito, ang mga kalungkutan at kapighatian ng mundo, tingnan ko lang kung makapasok sa'yo, punong-puno ka ng buhay galing sa salita ng Diyos. Kailangan natin mag-labor sa Word of God. Alright. So, sa medyo malapit ng pagtatapos, may konti pa. We labor in the Great Commission and in the Word. And we labor in prayer. So the Holy Spirit can take His place bilang tagapangasiwa at kapangyarihan sa harvest na ating bahagi sa harvest field. Ano nangyayari after that? A revival happens. A revival happens. Una sa akin, pag may outpouring ng Holy Spirit, buhos ng Holy Spirit, kasi pray ako ng pray, pakinig ako ng pakinig sa Word of God. Tapos, tinutupad ko yung nais ng Diyos dito sa lupa. Nag-Great Commission ako. What happens? I continually, constantly receive an outpouring of the Holy Spirit, and a revival happens in me. Simula sa akin muna. For a very long time now, very interested ako sa books about revival. Bakit kaya ganun? Paano nangyari? Ano ang nangyayari? Ano lang to, because I have, dahil sobrang late na sa inyo, very quick lang. Ang marks ng revival, sobrang matindi at malalim na pagsisisi sa lahat ng kasalanan ng Kristiyano. Yun ang nangyari. Walang nakatago. Wala nang iniiwan ang Kristiyano. Lahat ay isinusuko sa Panginoon. Lahat ay hinihingi ng tawad. Matindi at malalim na pagsisisi sa kasalanan. Kasi nagiging aware sila dun sa glorious presence ng Diyos. Yung talagang damang-daman nila ang presence ng Diyos at naitutulak sila sa isang bagong commitment ng lubos na pagsunod sa Panginoon. At dahil doon,
nagiging malalim ang kanyang karanasan sa Diyos at ang puso ng Diyos ay what is in the heart of God natatanggap niya, kaya nagiging masigasig siya at concerned to win the other people to the Lord. No, that is, in a very simple way, that is what happens when revival happens to a person. Pero anong fruits? Ano ang nagiging resulta? Kumakalat ang revival. From where it started, meron akong i-share na maiksing anecdote lang about the Welsh revival in 1904. Pero dun sa mga iba't ibang revivals that have happened in the world, ang revival nagsa-start sa isang small group. Perhaps isang tao, no? Charles Finney, o kaya isang maliit na grupo, o kaya sa isang prayer meeting, o kaya sa isang local church. Tapos, masyado siyang magnificent, masyadong kamangha-mangha, na kahit na sino ang, sa totoong buhay na nadyadyaryo siya. May nangyayari sa The Great Commission. No, kakaiba, nadyadyaryo siya. Tapos yung mga tao, nakikiusyoso, ano nangyayari dyan? Pero nahihit sila ng revival when they join the group that wherein there is revival. Nararanasan nila. Tapos dinadala nila yung revival where they are. No, sa mga lugar nila, sa community nila, sa church nila, sa town nila, sa bansa nila. Tapos, kumakalat ang revival. At pag ang buhay ng tao, at ang buhay ng mananampalataya, at ang buhay ng mga unsaved dati, ay nababago sa kapangyarihan ng Diyos. At pag napakaraming tao ang nahuhubog sa person, sa image ng Panginoong Jesus, natatransform ang culture. Nababago ang kultura. Yung kaisipan ng mga pangkaraniwang mamamayan, yung tama at mali sa kanilang pag-intindi, yung lengguwahe nila nababago. Life is changed, not just for the person, but for the community, for the city, for the nation, for the world. Merong isang, yung Welsh revival nga, yan. Totoo yan, totoong litrato yan. Pero isang anecdote lang ang ikukwento ko sa inyo na funny, pero wow. Yung isang place where marami ang nakaranas ng revival, dun sa coal miners workplace, yung minahan. Siyempre yung minahan, yung minimina nila, inilalabas nila dun sa ilalim ng lupa, tapos hinihila nun, wala pang mga katulad nating sasakyan ngayon, so merong kariton na hinihila ng mga kabayo o asno. No? So, ganun yung sitwasyon dun sa isang area dun sa where the Welsh revival, sa Wales, where the revival happened. Tapos, talagang life-changing for the community and for the nation, yung revival. And in this particular workplace, nahihinto ang trabaho. Hindi dahil hindi magkasundo yung management tsaka yung worker, kasi pray ng pray, hindi yun ang dahilan. Alam niyo kung bakit? Yung mga kabayo o yung mga asno, hindi na nila maintindihan yung mga utos ng mga minero. Kasi dati yung mga minero, di ba yung habang nagtatrabaho, bulaklak ng dila yung mga pagmumura. Tapos pasigaw sila lagi, lalakas ng boses. So apparently, ganoon ang pag-deal nila dun sa mga kabayo. Totoong buhay to, totoo to. Ganon ang kanilang pag-uutos that is how they, hindi ba, kahit pa paano inuutusan mo, punta na doon or whatever, no? Dalhin mo na yan doon. Kaya, ang tigas ng ulo mo, ganyan. Hindi na gano'n yung mga minero na natouch ng revival. Mabait na sila, magalang, hindi nagmumura, hindi sumisigaw, hindi na makilala ng mga kabayo. Totoo. Grabe, no? They had to buy a new set of yung mga horses or yung mga tagahila na maiintindihan itong mga minero na natouch ng revival.
Gusto ba natin yung ganyang ka-radical na pagbabago? Alam niyo, ako gusto, ever since I began reading about the revivals, nagka-ache sa heart ko talaga for this transformation for my nation. Mahal kong Pilipinas eh. Talagang, for a long time now, matanda na ako eh, for a long time now, pinipray ko sa Lord yung bansa. Binabantayan ko yung mga kaganapan, nilalabanan ko yung mga, in prayer of course lang, yung mga mali na nangyayari. Yun yung talagang pinakagusto kong makita sa buhay ko dito sa lupa before I expire. Perhaps you have your own. Yeah? You have your own perhaps. And that is fine. Kasi kung Pilipinas lang tayong lahat o lahat ng tao, di Pilipinas lang. Hindi, ang gusto ng Panginoon buong mundo. Na? Pero that brings me to the point, yung binanggit ko kanina, the Lord has been so good to us. Nagko-conquest tayo. Ang mga tao, tinatanggap tayo. Ang mga tao bumabalik. Ang mga tao sumasamba. Nakaka-high siya. Nakakagalak. And maganda yon. Hindi, I am sure the Lord is rejoicing with us. Sabi nga kahapon, di ba, isang tao lang, nagse-celebrate ang langit. Nakahawa siguro si Pastor Gino dun sa saya ng langit, sabi niya, di ba? So, there is cause for rejoicing. Pero mga kapatid, there is so much more. Di ba? There is so much more that God wants to do to our lives, in our lives, and to our world through us. Ang susi lang, makakilos ang Holy Spirit ng buong laya sa buhay natin, isa-isa. And then sa atin as a church family. No? If God has so much to offer for our world, bakit naman tayo makokontento dun sa tikim? Di ba mga kapatid? Tapos nga, yung pinag-aaralan natin, end time na. Pag na-rapture, ang saya, na-rapture. Kaya lang, paano ang mundo natin? It breaks my heart to think of the darkness in the world when we are gone. Paano na mga tao? Paano na yung mga kababayan ko dito sa Pilipinas? Diba? So, we will pray. We will pray more. We will labor sa prayers, sa words, sa Great Commission. Pero we will let the Holy Spirit really go before us. Let me close with yung isang verse lang. Ephesians 5:18. Kasi Holy Spirit ang essential sa atin eh. Ephesians 5:18. Closing na to, last na to. 1 hour, 6 minutes na ako, mga kapatid. Pasensya na. Ephesians 5:18. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. We need to be filled with the Spirit. But we need to not get drunk on wine. Ibig sabihin, parang ako. Puno ako ng alak. Kailangan, wag ako puno ng alak para mapuno ako ng Holy Spirit. Kung may natitirang alak dito sa kanang kamay ko, hindi ako mapupuno ng Holy Spirit. Di ba? Hindi ako puno kasi merong alak dito eh. Yung alak kasi, parang yun yung, it makes us lose control ng ating sarili, di ba? Yung paglasing ka, yung mga ikinahihiya mong bagay na hindi mo gagawin sa katinuan ng isip mo, ginagawa mo. Kasi wala kang control. Hindi ko pa nararanasan yan. Pero sa mga palabas, ganun yung nakikita ko. So I would assume na ganoon, ano? You lose control of yourself, na? Hindi ka makapagpasyang maigi, pagsasalta, paglalakad, wala kang magawang matino. So tayo, there are things that make us, that consume us. Na? Kahit maliliit na bagay nga, kahit nga sa dulo lang ng aking small finger, if there is wine there, if there is sin there, if there is sinfulness there, the Holy Spirit cannot fill me. Hindi niya ako mapupuno. Merong nandun sa dulo eh. Na? It is very good na tuwing merong pagtawag, may anointing service, we come. Kasi talaga namang gusto nating mapuspos ng Holy Spirit.
Pero hindi tayo mapupuspos pag merong nakalaman sa atin na sinfulness at sin na binabaliwala natin. O kaya hindi natin, hirap tayong i-let go. O kaya ayaw nating i-let go. Alam niyo pag ganon, I will never experience revival. Kahit dun lang sa kuko ko, sa dulo ng kuko ko, merong wine thing. I call it wine thing. Hindi ako mapupuspos ng Holy Spirit. Kailangan natin yung pagsuko. No? Yung pagsisisi sa lahat, 100%. If you want to be 100% filled with the Holy Spirit, kailangan 0% yung sinfulness at sin. Na? Ako, sana pare-pareho tayo ng yung talagang gusto natin yung revival thing, yung revival na ganito. So, let me close with a short list. Ipag-pray natin yung magsisisi tayo sa lahat ng ating kasalanan. Perhaps na hindi pa natin kayang isipin lahat ngayon. But let me share this with you. And perhaps you want to do this again and again, lalo na before Saturday sa anointing service. Pagsisihan natin lahat ng, ang tawag ko, wine things, based on Ephesians 5. Pag hiningi natin, ipapakita ng Lord, walang biro. Kasi ako, nung nagrima sa akin ito many years ago, or 3 years ago, ang haba na ng listahan ko ngayon. Talagang hinihiya ako ng Panginoon sa sarili kong muka. Ang haba na ng listahan ko na ng mga pinapaalis niya sa akin. But we need yung talagang repentance for every single one thing. And then we have to commit to labor. Let us commit to labor in prayer, in the work of salvation, in the Word. And let us invite the Holy Spirit na pangunahan tayo sa ating pagpapagal. So, can you please, pray tayo together? Can you please close your eyes and pray for these 3 things for yourself? Repentance, commitment, at pagsuko sa Holy Spirit for Him to take full control of our lives. Let us pray. Amang Diyos, kita niyo po kami. Basa niyo po ang isip namin. Alam niyo po yung laman ng puso namin, yung laman ng buhay namin. Walang anumang nakatago sa inyo. Kayo ang nakakakita kahit hindi namin nakikita. Pero ngayon po, Panginoon, lumalapit kami sa inyo ng buong pagsisisi sa lahat ng kasalanan, Panginoon. Lahat ng, even yung nakatagong kasalanan, even yung hindi namin alam na kasalanan, yung mga kapabayaan, yung mga maling ugali, yung mga pananalita na mali, yung mga kaisipan na mali, yung ginagawa naming liko, Panginoon. Alam mo po, walang nakatago sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoong Diyos, sa lahat ng ito na tumitira sa aming katawan, Panginoon. Patawarin niyo po kami. At sinusuko po namin ang lahat ng sinfulness na ito sa inyo. At kinocommit po namin ang aming sarili, Panginoon, to seriously labor sa aming pananalangin, sa aming Great Commission, sa pag-aaral ng inyong salita. We commit ourselves to you, Lord. We commit ourselves to you.
Ipinapangako po namin ang aming buhay muli. From now moving forward, ipinapangako po namin ang aming buhay sa inyo. Nasusunod sa inyo. Lord, sa lahat ng araw ng aming buhay, ituwid mo po kami sa lahat ng aming kamalian. Huwag mo po kaming pagsawaan na sa pagtutuwid. Ituwid mo po kami ng ituwid, Panginoon. Ituwid mo po kami ng ituwid. Basagin mo po ang matigas na puso. Huwag mo pong hayaan. Huwag mo po kaming iwanan sa aming mga kalikuan at kasamaan. Gumawa po kayo ng hakbang para kami malinis ayon sa sinasabi niyo po na may sanctifying work of the Holy Spirit sa aming buhay. We welcome this sanctifying work. And we pray po, Lord, prepare us and fill us with your Holy Spirit. Let the Holy Spirit be in total, absolute, full control sa aming buhay. At ipakita mo po ang iyong glorious self, that the world may see that God is glorious through our lives, through this church, Panginoon. Not because of who we are, but you deserve, Lord, na makilala ka ng mga tao sa pamamagitan ng iyong katawan. Even kami po, Panginoon. Let the world see that God is glorious through TGCCM, Panginoon. Salamat po, Amang Diyos. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Salamat sa inyo, mga kapatid. So, pwedeng paki-plus uli yung nakaraan, yung last repentance at saka yung commit. Magandang ulitin uli natin ang prayer na ito. Merong pagkakataon na pagka ako nag-pray, inuulit ko uli. And then commission, inuulit ko uli. At maging ang Panginoong Jesucristo, umuulit din ng prayer ng kanyang ipag-pray, yung kanyang pagnanais na let the will of God be done in Him. Na siya nasa Gethsemane, 3 times din niyang ito'y ipinag-pray. Si Elijah, the same prayer na ipanagpe-pray niya na dumating yung ulan. So yung repetition at yung pag-ulit, nagiging makapangyarihang kaparaanan ng Lord para maitatag sa ating puso yung pananampalataya, para maitatag ito sa ating puso, mailagay ito sa ating isipan. So, inuulit-ulit. Maraming pagkakataon sa isang setting, umuulit ako ng prayer. So, pwede ba natin ulitin ulit itong bagay na ito? Pwede ba tayong tumayo at atin itong ipahayag ngayon sa Panginoon? Yung una, repentance. Yung salitang repentance, meron ba bang katiting na wine na taglay ang inyong buhay? Maring ito ay nakadikit lang o kaya ito isang patak lang. Ano man yung anomaly o kaya yung corruption o kaya immorality o kaya ano man yung maaring nakikita natin na mali, ipinahayag na sa atin ng Panginoon. Atin itong talikuran. Okay, let's begin. Ito yung una muna natin gawin. Repentance, yung any wine things sa atin. Okay, begin. Come on. Yung mga distraction natin, o kaya pinanunood natin. Yung mga awit natin, pinakikinggan. Yung sistema natin, yung paraan natin. Seemingly sometimes worldly, yung ating value system. Tingnan lang natin. Okay, go. You pray. Mag-pray kayo. Come on. Praise God. Praise God. Yung mga bibitawan ninyo, yung dapat ninyong i-deny. Sometimes ay yung bang nadadala tayo ng ating sarili. Yung ating bang emotion kumisan. Yung ating katwiran, baka dapat nating i-deny. Yung mga sinasabi sa atin ng mga tao. Praise God.
Repent. 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 Come on. In the name of Jesus. At itatatag. Repentance. Repent. About your first love. Kung naiwala natin yung ating first love sa Panginoon, repent, ang sabi ng Scripture. Yung ating first love sa Panginoon, yung ating dating prayer life, yung ating devotion, yung ating sigasig sa pinagagawa ng Panginoon. Sabi ng Revelation chapter 2, repent. Go, you repent. Okay. Praise God. Glory to God. Glory to your name. Narito kayo, Panginoon, upang alisin ang lahat ng aming kasalanan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng lahat ng kasalanan. At amin po'y nilalapit yung bawat isa sa amin. Yung natitira kahit kaliit-litang mga kasalanan na nagagawa ng aming isip, ng aming puso, ng aming pasya, katulad ni Isaiah. Yung maliliit na bahagi lamang na sa tingin ng tao, kasalanan, na hindi na pinapansin na kasalanan. Yung karumihan ng labi, amin po inilalapit ito, Panginoon. Yung amin pong pamimintas, yung amin pong pag-slander sa iba, amin pong inilalapit din ito. Patawarin niyo po kami sa mga maling kwento. So anumang bagay na binabanggit ng amin labi na marumi, patawarin niyo po kami, Panginoon. Inilalapit namin yung bawat isang naririto na maaring meron pang karumihan ng labi, amin po itong inilalapit sa inyo. Linisin niyo po kami, patawarin niyo po kami, at nang marinig namin ang tinig ng Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon, in the name of Jesus. Amen. Praise God. Okay. Susunod natin, uulitin. Commit to labor. Nagle-labor ba kayo sa prayer? Gano'n nakahaba yung inyong prayer? Ang sabi sa aklat ng Matthew 26:40, panalangin tayo at least 1 hour. Tayong mga nananalig at ginagamit ng Panginoon, nagle-labor na ba tayo sa prayer? Ito yung una natin prayer na ating balikan o kaya itatag yung prayer life natin. Kaya lamang, maaaring kaya maiksi yung ating prayer life, masyadong short list yung ating prayer item. Baka need lang natin. Baka yung atin lamang mga ilang mga bagay na kailangan. Kaya maiksi yung ating prayer. Pero kanina, nagle-labor in prayer si Papras dahil sa yung pangangailangan ng mga tao sa loob ng church. Na binabanggit doon na talagang ninanais niya na ang mga tao roon ay yung bang maging tapat sa Panginoon, stand firm in doing the will of God. Ngayon, commit to labor, yung prayer natin. Ito yung ating tuunan ng ating prayer ngayon. Nag-ayos na ba kayo ng prayer dito? Mag-ayos tayo ng prayer. Ilan dito yung magle-labor in prayer? Pakitaas lang kamay. That this time talagang magpe-pray tayo. Maring sa simula gagamit tayo ng prayer list upang makapag-pray tayo at least 1 hour. Pwede ba yan? Ilan dito yung magta-target na at least 1 hour a day o isang setting magpe-pray? Okay, let's begin. Ipag-pray natin ito. Ating gawin ito ng labor and prayer. Begin. Come on. Pag-pray, sino? Tatay, nanay, kapatid, kaibigan, mga tao, cell member, yung ating mga leader, yung gobyerno, napakarami yung ating pag-pray. Come on. You labor in prayer.
Praise God. Praise God. Okay, continue pray. Repeat it again. The same prayer. Maaring the same prayer. Repeat it again. Come on, go. Pray. Na magle-labor tayo sa prayer, ipipilit natin ito sapagkat ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin para tayong makapag-pray. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Hindi rin tayo marunong manalangin na talagang with passion. Pero ipag-pray natin na tayo magle-labor in prayer at ating hilingin the Holy Spirit na siyang mangunguna sa atin sa prayer. Go. Praise God. Praise God. Praise God. Salamat sa inyo, Panginoon. Praise God. Praise God. Lord God, narito po kami. Nagpapahayag na tutularan namin ang mga lingkod ninyo na kaya nagkakaroon ng bunga ang kanilang paglilingkod. Nagkakaroon ng bunga yung mga hinihiling nila sa pananampalataya. They labor in prayer. At amin po nilalapit yung bawat isa sa ngayon na hindi siya titigil at hindi siya mapapagod sa kapag-pray sa kadailanan. Nais niyang makita yung kamay ng Diyos na gumagawa sa kanyang kahilingan. Hindi kami titigil sapagkat ninanais naming makita ang kamay ng Diyos na gumagawa sa aming kahilingan. At amin po inilalapit ito na kami magtitiwala sa Panginoon na hindi kami bibitaw, kami mananatili dun sa pagnanais na makita yung glory ng Diyos sa pamagitan ng iyong paggawa sa hinahanap namin at hinihiling sa aming prayer. Salamat sa inyo, Panginoon. Magkakaroon po ng maramihan tao na maliligtas, maramihan tao magbabago, maramihan tao ang siyang makikita yung himala ng Diyos sa kanyang buhay. Amin pong idinudulog ito, Diyos, sa iyong papurit pasasalamat namin in the name of Jesus. Amen. Okay, praise God. Okay. Binanggit ko ngayon na ang isa pang kailangan natin mag-labor din tayo doon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi lamang makabasa. No? Kasi kung minsan, matapos lang natin yung atin talagang yung devotion natin. Mabasa lang kahit hindi natin naintindihan. Kaya lamang maganda na ile-labor din natin yung pagnanais nating malaman ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Yung salitang labor talaga, pinipilit mo, sinisikap mo na mapangyari ito. Maring kayo nag-aaral, marami kang trabaho. Mababawasan ba yung oras mo kapag kayo nag-labor sa Word? Alam natin, hindi. Sapagkat merong himala na gagawin ang Panginoon sa atin. Every time na ating bibigyan ng pagkakataon na tayo yung ating malaman ng salita ng Panginoon, ipag-pray rin natin. Kaya na binanggit, 4 chapters per day. Ilang araw matatapos natin ang buong Bible. Every year. So every year ako man ay umiikot sa Bible every year. Bakit? Nais ko malaman ang sinasabi ng Panginoon. Kaya lamang meron pagkakataon na after more than 50 years, saka ko lamang naintindihan ng Word of God. Imagine nyo ba, na lagi ko nababasa, ako yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at saka ni Jacob. Paulit-ulit ko nababasa yun, kaya lamang pagdating doon sa pagbabanggit tungkol sa resurrection, ang ginamit na reference ni Jesus Christ na meron pagkabuhay na maguli, yung sinabi niya doon sa kanyang mga lingkod, ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. May imagine nyo ba yun? Na meron palang pakahulugan ang salita ng Panginoon sa yung mga sinasabi niya salita, meron pala siyang ibinibigay na paliwanag o kaya kapahayagan. So ito yung ninanais natin. Mag-commit din tayo to labor sa bago ka magamit ng Panginoon sa work of deliverance, work of salvation, magwo-work ka muna sa Word. Okay ba?
So, ilan dito yung magnanais na hindi, kahit na hindi na chinecheck ang devotion, magde-devotion. Okay, kayo na magsabi gaano karaming chapter ang inyong babasahin sa Panginoon. Hindi ko kayo pangungunahan. Kayo na lamang magsabi. Kaya namang yung inyong sasabihin, nakarecord ito sa taas. Okay ba? So kung yung sasabihin, huwag nyo sasabihin 10 chapter per day, Lord. At patawan mo ko ng parusa kapag hindi ko ito ginawa. Huwag naman kayong ganun mga ngako. Okay? Basta't kayo ang magpasya, no? Na sasabihin nyo, kapag hindi ko nagawa, tamaan sana ako ng kidlat. Huwag naman mangyari ganun. Okay? So, okay, let's commit our lives. Dito sa magle-labor tayo ngayon sa Word of God. Magiging masagana tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam nyo ba kung minsan, pag ako nagde-devotion, kung minsan naabot ng 1 hour and a half to 2 hours? Alam nyo dahilan? Tinitingnan ko pa kasi yung commentary at saka yung mga iba't ibang pakahulugan. Gusto ko malaman ang sinasabi doon sa talata. So, ganyan ang kaparaanan ko ng pag-aaral ng Word of God. No? Tinitingnan ko pa. Commentary, sinasabi ng ibang tao, yung pakahulugan ng Word. Okay. Let's begin. Ipag-pray natin. Mag-labor tayong malaman ang sinasabi ng salita ng Panginoon. At kasama rito yung pakikinig, ha? Okay, begin. Come on. Praise God. Come on. Sabi ng iyong salita. At ito po'y amin pong ipamumuhan. At ito po'y amin pong gagamitin batayan ng aming buhay. Amin po'y nilalapit sa inyo, O Diyos. Ngayon po yung gagawa at mamumuna po sa amin ang pamapangyari ang sinasabi ng iyong salita. Salamat po. Tinatatag namin ang iyong salita. Praise God. Panginoon, amin pong naisitatag ang sinasabi ninyo sa iyong salita na ang aklat ng kautusan huwag mawawalay sa aming mga labi. Pagbulayan namin ito araw at gabi upang iti amin pong masunod na gawin. At meron kayong binitawang pangako kami magiging matagumpay at kami magkakaroon ng prosperity at mabuting kawakasan. Amin po nilalapit yung bawat isang narito. Itatag niyo po ang aming buhay sa layunin ng Diyos na magamit kami dito sa harvest, sa end times. Amin pong hinihiling ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, praise God. Okay. Another. Yung binabanggit doon na labor in the Great Commission. Ito yung atin ngayon. Yung mga nagsisimula rito, yung labor niya ngayon, maaaring ikaw ay under training, nasa life class ka pa lang, ay mag-labor ka. Meron bang labor doon sa pag-aaral, sa destiny training o sa life class? Meron bang mga reading na dapat gawin doon? Meron din. May mga assignment ba na pinagagawa ron? Yun ang inyong labor. Okay? Ay doon naman sa SOL 1, meron din kayong labor doon. Sa SOL 2, meron din kayong labor. Sa SOL 3, meron din kayong labor. So nakikita natin sa lahat ng mga gagawin natin, payag ba kayo na pagtutuunan ng ating buhay, magle-labor tayo para maging manggagawa ng Panginoon sa kanyang gawain pagliligtas dito sa lupa. Ilan yung nagnanais na maging laborer sa Kingdom of God? Pakitaas lang ang kamay. Laborer. Ano yung salitang laborer? Doon sa construction, ang tinatawag naming laborer ay yung mga nagpapala, at saka yung naguhukay, ay yung mga, sila yung pinakamahirap na trabaho. No? Ang mga laborer ang pinakamahirap ang trabaho.
Hindi yung foreman. No, yung foreman nandun lang. Malaki yung responsibility, pero ang hirap na hirap ang katawan, laborer. Okay? So, ito yung ating pagpe-pray ngayon. Magle-labor tayo ngayon para rito sa Kingdom of God. Ulitin ko, ilan dito yung magiging laborer sa Kingdom of God? So, atin ngayong i-commit yung ating buhay para maging laborer sa Kingdom of God. Begin, come on. Bawat isa sa amin ay magtatalaga ng buhay upang maging labor dito sa Kingdom of God. Mga manggagawa ng Panginoon na susunod sa lahat ng iyong mga magagawa susunod, sa lahat ng iyong pag-uutos susunod at hahanapin ang iyong pong kalooban sa aming buhay at kami po ay magiging masigasig para dito sa gawain pagliligtas ng Panginoon. Aming ang pinilulog ng Diyos ang iyong pong biyaya at habag siya pong gagawa at kikilos po sa aming katauhan. Praise God, salamat po sa inyo, O Diyos. Aming pinililing po, Panginoon. Kayo po yung siyang magtatatag nito sa aming katauhan. Piniling po namin sa lugar. Kayo po yung siyang mamuna at makapala po sa amin. At itatatag po namin ang iyong pong biyaya at habag siya pong gagawa at kikilos po sa aming katauhan. Panginoon, amin pong inilalapit ang bawat isang buhay na kayo po'y tumawag at tumatawag ng mga manggagawa para sa harvest field. At amin pong inilalapit yung aming buhay bilang isa na susunod doon sa tawag na yon, doon sa pagpili ninyo na mga taong gagamitin para sa gawain pagliligtas. Inilalapit po namin yung bawat isa, Panginoon. Hiniling namin, itatagpo ninyo yung aming pong binitawang pasya. Magsasanay po kami, maghahanda po kami, mag-aaral po kami, mananalangin po kami, maggagawa po kami ng lahat ng hakbang, hahanapin namin ang iyo pong kalooban, tatanungin namin kung ano pa yung mga dapat namin gawin sa Panginoon, at nang sa gayon, magawa po ninyo kaming totoong laborer dito sa Kingdom of God. Amin po nilalapit ang bawat isang narito na nagpasyang magiging laborer. Amin po nilalapit, pagkalooban kami ng wisdom para kami makapag-focus sa kabila na kami nag-aaral, sa kabila na kami nagtatrabaho, sa kabila na kami mayroong pamilya, at iba't iba pa pong pananagutan sa daigdig nito, pero kami magpo-focus sa isang tanging dahilan kung bakit kami nag-exist, kami laborer ng Panginoon sa Kingdom of God. Salamat sa inyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Okay. Praise God. Okay, kahuli-ulihan natin ipag-pray. Ulitin ko, bagamat bukas meron tayong anointing service, doon natin gaganapin itong pagpapaton ng kamay. Pero anyayahan na natin ang Holy Spirit, hilingin na natin na siya yung mag-take control fully sa kabuuan ng ating buhay. Katulad ng binanggit kanina ni Doye, na mapupuspos tayo ng banal na Espiritu lamang. Kompletong puspos ng Holy Spirit. Alam niyo ba, ibig sabihin na kapag kay puspos ng Holy Spirit, ang katapat ng fullness ng Holy Spirit ay fullness of faith. Lahat-lahat ng area ng iyong buhay, controlled na ng Diyos, controlled na ng Kanyang salita. Okay. Ang katapat na ikay full ng Holy Spirit, full ng Holy Spirit. Yung binabanggit sa Acts 11:24, paki-plus lang. Ano? Yung fullness of faith, atin yun. At yung
fullness naman ng Holy Spirit, iti kaloob ng Panginoon sa atin. Biyaya ito ng Panginoon. Ang sabi, he was a good man, full of the Holy Spirit, and full of faith. Pagka full of faith, alam niyo ba, kayang gawin ng fullness of faith, gagawa ka ng signs and wonder. Gagawa ka ng signs and wonder. Wala kang kinatatakutan, wala kang kinahihiya. Basta sa Panginoon. Okay? So ilalapit natin ito. Okay? Hilingin natin. Yung bang buong buo ng ating buhay, i-yield natin sa Panginoon. Isama natin yung ating katwiran sa ating isip. Kasama yung prinsipyo na ating itinatag sa buhay. Ipailalim na natin ito sa Panginoon. Kasama yung ating emosyon. Kasama yung lahat ng bahagi ng ating buhay. Ilagay natin sa control ng Holy Spirit. Let's begin. Hilingin natin ang complete control ng Holy Spirit. Fullness of the Holy Spirit. Begin, come on. I pray the fullness of the Holy Spirit. Aking pong nilalapit ito, O Lord. Ang iyong pong biyaya, ang iyong pong patuloy pong gagawa, patuloy pong kikilos ka. Inilalapit po namin ito. Iniiling po namin sa panahon ito ng great house. Pinadalangin namin ito. Ayon sa para sa bawat isa sa atin. Praise God. Panginoon, amin pong ipinapahayag ngayon yung aming pagpapasya na bawat area ng aming buhay mapuspos ng Holy Spirit. Sapagkat binanggit ng iyong salita, inuutusan niyo kami na be filled with the Holy Spirit. Isang utos na nais ninyong itatag sa aming katauhan at amin naman po itong susundin. Amin pong hiniling yung kapunuan ng banal na Espiritu. At amin din po itinatatag yung kapunuan ng aming pananampalataya. Hiniling namin puspos ng Holy Spirit, pero amin din po itinatatag sa iyo namin inilalapit. Maging puspos din kami ng pananampalataya. At nasa gayon magagawa namin ang lahat ng nasusulat, lahat ng sinasabi at ipinagagawa ng aming Panginoon. Sa iyo yung papurit pasasalamat namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, praise God. Okay, pwede tayong maupo saglit. Okay.